Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2366 hanggang 2370. Pakinggan ang tatlong salitang ito, Xiao Instant Gas Explosion. Simula nang dumating siya sa yellow character level, hindi na siya pinansin ni Zhuang Tang at Gang Tian. Hindi alam ni He Xiao kung ano ang nangyayari noon. Ngayon sa wakas ay alam na niya na ang dalawang taong ito ay talagang mga pinagkakatiwalaan ni Aaron. Ngunit ang kanilang tapang ay masyadong malaki, binabaliwala ang mga patakaran ng Apocalypse, ngunit Aaron bilang ang mga patakaran. Hindi ba't ang Aaron ay nasa itaas ng buong Apocalypse? I think you are crazy. This is the Apocalypse, and you take his words as rules. Mas mababa ba ang Apocalypse sa Aaron sa paningin mo? Sabi ni He Xiao na nagngangalit ang mga ngipin. Ang kanyang mga salita ay napaka-interesante. Kung maglakas loob na aminin sina Zhuang Tang at Gang Nai, magkakaroon siya ng higit pang mga dahilan para suruan ang Aaron. He Xiao, ipinapayo ko sa iyo na umalis ka, kung hindi, hindi ka mailigtas ni Qing Feng. Pagkatapos sabihin ni Zhuang Tang ang pangungusap na ito, sadyang hahakbang pasulong si Gang Tian. Si He Xiao ay natatakot na umatras ng ilang hakbang. Kung talagang walang pakialam ang dalawang taong ito sa kanyang pagkakakilanlan at gusto siyang salakayin, hindi talaga siya mailigtas ni He Qing Feng, dahil siya Qing Feng ay nasa larangan pa rin ng Chanzi, kahit alam niya, huli na para dumating. Sa oras na ito, lumapit ang isang matandang may puting buhok, siya na ngayon ang pinuno ng Yellow Level Field. Nang makita niya si Xiao ang matanda, para siyang nakakita ng straw na nagal iligtas buhay. Mabilis siyang pumunta sa kanyang tabi at sinabing, Huang Tian, ang dalawang taong ito ay magkalaban. Tinutulungan nila ang isang secular na tao na harapin ako. Siya lang Xiao ang naglakas loob na tawagin si Huang Tian sa kanyang pangalan. Siya ang anak ng pinuno ng 3 bulwagan. Sa kanyang mga mata, ang namamahala sa larangan ni Huang Tian ay isang subordinate lamang. Walang anumang opinyon si Huang Tian tungkol sa ganitong uri ng address, dahil sa palagay niya ay babalik siya sa heaven level sooner or later, at hindi niya kayang saktan siya ni Qing Feng. Maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya upang matugunan ang lahat ng mga kinakailangan ng kanyang Xiao upang hindi kasuklaman ng maliit na diablo na ito. Zhuang Tang Gang Tian, anong ginagawa niyong dalawa? Umalis ka rito. Sigaw ni Huang Tian sa kanila. Lord Huang, kilala mo ba kung sino siya? Malamig na sabi ni Zhuang Tang. Wala akong pakialam kung sino siya. Hindi siya ang nasa Apocalypse. Breaking into the Apocalypse is death. Sabi ni Huang Tian na may paghamak. Patay. Malamig na ngumiti si Gang Tian. Napakawalan diyan ng matanda. Kahit siya Xiao at Li ay hindi naglakas loob na magsalita ng walang kaparikan. I think it's you who want to die. These two are Aaron's wife and daughter. How dare you stop them? Sabi ni Zhuang Tang. Aaron, asawa at anak na babae. Nang marinig ang mga salitang ito, nanlaki ang mga mag-aaral ni Huang Tian dahil sa gulat. Apocalypse ngayon, ang status ng Aaron ay hindi pinakamataas, ngunit na-promote siya sa antas ng Chanzi nang wala pang 1 buwan. Mula sa aspetong ito ng pagtatanghal, maaari niyang kunin ang posisyon ng lilaw at maging pinuno ng 4 na paaralan sa hinaharap. Sa madaling salita, ang Aaron ay halos maituturing na magiging pinuno ng 4 na paaralan. Si Huang Tian ay isang tao lamang na namamahala sa field ng Yellow World level. Hindi siya handang masaktan ng Aaron.
Nang mag-alinlangan si Huang Tian, hindi niya napigil ang sabihin ni Xiao Xiao, ano pa ang iniisip mo? Bilang taong namamahala sa Yellowfield, may ilang secular na tao ang pumasok sa ipinagbabawal na lugar, hindi mo ba sila pinaalis? Kahit na sila ay mga kamag-anak ng Aaron, hindi ito lugar para bisitahin sila. Panipi, hindi masabi ni Huang Tianyo. Bagamat napakamakatwiran ng mga salita ni Xiao Xiao, may mga pagkakaiba sa pag-ita ng mga tao at mga bagay. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kwalipikadong bumisita sa kanilang mga kamag-anak sa Changqi, ngunit ang asawa at anak na babae ni Aaron ay ganap na kwalipikado. Kahit na gusto nilang manirahan sa Changqi, natatakot ako na walang maglalakas loob na isulong ang kanilang mga opinyon. At alam ni Huang Tian na kung ipaalam niya kay Liang tungkol dito, aanyayahan niya ang mag-ina sa ika-4 na gate. Kailangan kong iulat ang bagay na ito sa mas mataas na awtoridad. Hindi ako kwalipikadong gumawa ng mga desisyon. Sabi ni Huang Tian. Si He Xiao Xiao ay halos mabali ang kanyang mga ngipin sa likod, at sinabi sa kanya na kung siya ay kilala ng matandang si He, tiyak na hahayaan niyang manatili ang mag-ina sa Changqi dahil sa kanyang paboritismo sa Aaron. Si He Xiao Xiao ay minsang natalo sa Aaron, paano matatalo kaya siya sa isang ordinaryong babae ngayon? Matanda, dahil wala kang lakas ng loob na magdesisyon, ipaubaya mo sa akin. Anak ako ng pinuno ng 3 bulwagan. Hindi mo ba kayang lutasin ang munting problemang ito? Sabi ni Xiao Xiao. Bahagyang ngumiti si Ivory. Ang babaeng ito ay parang mga hindi umiiyak kapag hindi nakikita ang kabaong. Karamihan sa mga kalaban ni Aaron ay katulad niya. Hindi niya pinagsisisihan na hindi siya namatay. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Ivory kung bakit paulit-ulit na mamamatay ang mga taong iyon, dahil sila ay mababaw at laging kampante na kaya nilang kontrolin ang lahat. Mukhang nahihiya si Huang Tian. Si He Xiao Xiao ay anak ng pinuno ng 3 bulwagan. Tama iyon, ngunit kahit na naroroon si Qing Feng, natatakot ako na hindi siya papayag ang gumawa ng anuman tungkol dito. The whole apocalypse does not dare to neglect things related to Aaron. Miss He, you'd better let me inform you. It's beyond my duty, sabi ni Huang Tian. Umalis ka sa daraanan ko kung hindi ka maglakas loob, o haantong ako sa iyong masamang pagtanda. Malisyosong sabi ni He Xiao Xiao. Takot na takot si Huang Tian kaya pinagpapawisan siya. Ang maliit na diablo na ito ay nakagawa ng maraming masamang bagay sa apocalypse, at ang mga taong tinatitigan niya ay hindi kailanman natapos sa mabuting wakas. Si Huang Tian ay hindi gustong magpakatanga ni Xiao Xiao kahit na siya ay matanda na, kaya kailangan niyang manahimik. Zuang Tanggang Tian, kung maglakas loob kang pigilan ako, laban ka sa buong apocalypse. Kayo ang mga traidor ng apocalypse. Maaari mong gawin ito sa iyong sarili. Banta ni He Xiao Xiao sa dalawa. Ang Zuang Tang Palace at Tian ay kasing tatag ng bato at parang bundok pa rin. Walang silbi sa kanila ang banta ni He Xiao Xiao, dahil alam nilang kung hindi nila mapoprotektahan ng mabuti si Ivory, parusahan ng Aaron sa taglagas, at ang mga kahihinatnan ay magiging mas malubha lamang, sanay na akong lutasin ang sarili kong mga problema. Maaari kang bumaba sa pwesto, sabi ni Ivory sa oras na ito. Nagbago ang mukha ni Zuang Tanggang Tian. Kahit na siya Xiao Xiao ay isang mahinang tao sa Changqi, siya ay napakalakas din sa mga secular na tao. Kinailangan ni Ivory na harapin si Xiao Xiao mag-isa, na halatang kawalan. Sa sandaling ipaalam kay Ivory na nasugatan, Aaron na malaman, iyon ay maaaring matapos Miss Su, tulungan ka namin sa bagay na ito. Bagamat hindi maganda ang lakas ni Xiao Xiao, ngunit, hindi natapos ni Zuang Tang ang kanyang sinabi, ngunit ang nais niyang ipahayag ay napakalinaw. Maliwanag ng ngiti ni Ivory, sinabi, ang maliit na bagay na ito, kaya kong lutasin, at sa tingin mo siya, maaari ba akong maging kalaban? Ang pangungusap na ito ay sinabi ni Ivory kay Zuang Tang, ngunit ang kanyang boses ay hindi maliit, kaya siya ay narinig ni Xiao Xiao. Si He Xiao Xiao ay kasing galit ng isang sumasabog na lobo. Siya ang anak ng 3 pangunahing bulwagan. Siya ay hinahamak ng isang secular na tao. Paano niya matitiis? Ivory, maaari mong isipin ito. Wala akong mga mata. Kung hindi kita sinasadyang mapatay, huwag mo akong sisihin. Sabi ni He Xiao Xiao na nagngangalit ang mga ngipin. Patayin. Nang marinig ito, mas kinabahan si Zuang Tanggang Tian. Alam na alam nila ang puot sa pagitan ni Aaron at ni Xiao Xiao.
Kapag nakahanap ng pagkakataon si Xiao Xiao, hindi na siya magpapakita ng anumang awa kay Ivory. How dare they let Ivory try this big risk? Gayunpaman, ang mga salita ni Zhu Angtang ay hindi pa nasasabi. Isang simoy ng hangin ang humahampas sa kanyang mukha, parang may dumaan sa kanyang harapan. Ang dalawang tao na hindi nagmuni-muni sa mga nangyayari ay biglang nalaman na si Ivory ay nakatayo na sa harap ni Xiao Xiao. Itaas ang iyong kamay at bumagsak. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Xiao Xiao. Ivory matawalang malasakit sinabi, karapat-dapat ka ring makipag-away sa aking asawa. Isa pang sampal sa mukha. Nagpatuloy si Ivory, ikaw ang nagpadala ng mga tao para harapin ako. Sayang naman at walang silbi ang mga basurang iyon. Pagkatapos ay isang ikatlong sampal ang nahulog. Sinabi ni Ivory, hindi ka pinansin ng asawa ko, gayon din ako, paano naman ang anak ng Panginoon ng tatlong bulwagan? Maaari ba siyang maging walang batas sa Apocalypse? Tatlong sampal sa mukha ang direktang nagpabulag kay Xiao Xiao. Ni hindi niya maintindihan kung bakit biglang sumulpot sa kanyang harapan si Ivory, mahigit 10 metro ang layo. Si Huang Tian ay tumingin kay Ivory ng may takot. Kahanga-hanga ang lakas ng Aaron. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ganoon din ang asawa niya. Sa bilis na ito, ang buong Apocalypse ay makakamit lamang ni na Ching Feng at Hilaw. Sa madaling salita, ang kanyang lakas, kahit nakasama niya si Ching Feng at He-Old equal. Anong pervert ito? Hindi ko maiwasang isipin na isa si Han sa nangungunang Aaron, kahit si Su Yingzia ay napakalakas. Halimaw ba ang pamilyang ito? Walang kamalay-malay na tiningnan ni Huang Tian si Han Nayan sa mga bisig ni Ivory. Ito ay produkto ng kanilang mag-asawa. Magiging mas kakilakilabot ba ang lakas ng batang ito sa hinaharap? Natigilan ang lahat at saglit na hindi nakabalik. Lumingon si Ivory kina Zhu Ang at Tanggang Tian at sinabing, hindi pa ako nangunguna. Huminga sila ng malalim at tumango. Tumigil ka para sa akin. Nang makalayo ang tatlong tao sa di kalayuan, biglang sumabog si Xiao Xiao. Huminto si Ivory, tumalikod at nagtanong, hindi ka ba sumasang-ayon? Sa tingin mo hindi ako mangangahas na patayin ka. Tumingin si Xiao Xiao sa malamig na mga mata ni Ivory, at lahat ng tanong ay nawawala. Niwala siyang lakas ng loob na magsalita. Hindi niya pinangarap na hindi lamang siya natalo sa Aaron, ngunit natalo din sa kanyang babae. Si He Xiao Xiao ay labis na natamon sa pangyayaring ito, na naging dahilan upang ayaw niyang tanggapin. Miss He, I'm afraid her strength can compared with your father. Buti na lang wag ka nang gumawa ng gulo. Paalala ni Huang Tian kay Xiao Xiao. Si He Xiao Xiao, na walang lakas ng loob na magsalita, ay parang bigong bola matapos marinig ang mga salita ni Huang Tian. Kung hindi ka pumayag, maaari kang lumapit sa akin para sa paghihiganti anumang oras, ngunit nais kong ipaalala sa iyo na kahit na tumayo ang iyong ama sa harap ko, wala pa rin akong takot. Sabi ni Ivory, ito ay hindi lamang para kay Xiao Xiao, kundi para sa iba pa. Alam ni Ivory ang layout ng Apocalypse at alam niyang haharapin niya ang maraming mga hadlang. Gayunpaman, hanggat ipinapaalam sa kanya ni Huang Tian ang tungkol sa kanyang pagdating, malulutas niya ang maraming problema. Sa pangungusap na ito, natatakot si Huang Tian na huwag magpabeya. Kayong dalawa, bakit gusto niyo akong tulungan? Pagkatapos umalis sa Yellowfield, tinanong ni Ivory sina Zhu Angtang at Gang Tian. Mr. Aaron asked both of us to protect you before he left, but for some reasons, hindi pa tayo makakaalis sa Apocalypse. Ipinaliwanag ni Zhu Angtang. Umalis. Sumimangot si Ivory. Hindi ba nasa Apocalypse ang Aaron? Kailan siya umalis? Hindi namin alam kung anong nangyayari. Baka maipaliwanag ni Mr. Lee sa'yo. Sinabi ni Gang Tian na hindi sinabi ni Aaron kung saan siya pupunta, ngunit ang kanyang orihinal na paliwanag ay nagpahula kina Zhu Angtang at Gang Tian na siya ay aalis. Dalhin mo ako kay Mr. Lee, sabi ni Ivory. Ito ay isang bagay na hindi pinangarap ni Zhu Angtang at Gang Tian na isipin noon, ngunit narito si Ivory, at ito rin ang kanyang kahilingan, kaya hindi sila tumanggi. Sa larangan ng Xuanzi level, ilang tao ang hindi nahadlangan at direktang pinalaya. Ngunit sa larangan ng antas ng prefecture, ang paglitaw ng He Ching Feng ay nagpakaba kay Zhu Angtang at Gang Tian. Bilang pinuno ng tatlong bulwagan, hindi siya maaaring lumitaw sa larangan ng antas ng DZ nang walang dahilan.
Dapat ay si Huang Tian ang unang nagpaalam sa tatlong bulwagan tungkol sa bagay na ito, kaya siya si Ching Feng ay lumitaw ng maaga. Kayong dalawa, bumalik kayo sa dilaw na bukid, at hindi kayo mamamatay. Sabi ni He Ching Feng. Nagkatinginan sila. Bagamat sapat ang lakas ng pagpigil ni He Ching Feng, hindi sila madaling umatras. He Dian Lord, ito ang asawa ni Aaron. Gusto niyang makita si Hilaw, sabi ni Zhuang Tang. He Ching Feng ay sumangot ng malamig at sinabing, bugbugin ang aking anak. Magagawa ba ito? Hiniling ni He Ching Feng kay Xiao Xiao na pumunta sa Yellow World level sa pag-asang makapagtrabaho siya ng husto at magpapalakas sa kanya. Ngunit hindi niya hinayaang mabuli si Xiao Xiao. Tatlong sampal. Nang marinig ito ni Ching Feng, nagbago ang mukha niya. Mabuli kaya ng sekular na tao ang anak na babae ng Panginoon ng tatlong bulwagan? Paano na ang asawa ni Aaron? Ngayong napunta na si Aaron sa ikalawang mundo, hindi alam kung makakabalik pa siya. Paano siya pansinin ni Ching Feng ang Aaron, ikaw ba ang pinuno ng tatlong bulwagan? Mahinang tanong ni Ivory, ang pangalan mo ay Ivory, di ba? Kung hindi ka mananatili sa Yuncheng ng maayos, pupunta ka sa Changqi para sa gulo. Sa tingin mo ba mapoprotektahan ka ng Aaron? He Ching Feng said with disdain, Mom, I'm so scared. Tingnan ang masamang espiritu ni Ching Feng, hanayan na may takot na itago sa mga bisig ni Ivory. Huminga ng malalim si Ivory, at sinabi, tinakot mo ang aking anak, dahil dito, maaaring kailangan mong magbayad ng isang tiyak na halaga. Ang mga salitang ito ay napakabanayad, ngunit puno ng pangingibabaw. Si Ivory, na dating mahiyain, ay tila ganap na nagbago. Kahit siya Ching Feng, ang pinuno ng tatlong bulwagan, ay walang takot. Nang marinig ito, tumawa si Ching Feng. Boses ng babae para bayaran siya, kahit si Aaron ay walang lakas ng loob na kausapin ako ng ganito. How dare she be so arrogant? He Ching Feng scolded, masyado siyang low-key, pero minsan hindi magandang bagay sa mga salitang ito, yumuko si Ivory at pinababa si Han Nayan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!